Hello mga kumarites, ayan at wala nga akong makontent ngayon kaya magbasa na nga lang tayo ng mga comment. Ang unang comment nga kumarites, yabang mo, wala daw buo, bariya lang, wag Yung kami. Pag-iipon po talaga ng bariya dahil yun lang po yung kaya naming ipunin sa tindahan namin dahil maliit nga lang po itong aming tindahan. Hindi naman siguro sa pagiging mayabang ang pag-iipon ng bariya. May tindahan kami, hindi naman ibig sabihin yun marami kaming hawak na papel na pera. Dahil kung may hawak nga po kaming pera, ang ibig sabihin yan ay meron pa kaming hindi nababayaran. At maaari din nga po na hindi pa kami nakapag-grocery ng pang-stock namin dito sa tindahan. Kaya ang diskarte ko nga dito sa tindahan ay nag-iipon nga po ako ng 20 at 10 pesos na coins. Ko nga po yung sinusukli at hindi ko nga rin yun ipinambibili ng aming groceryhin. Para syempre kailangan din namin ng mayroong maipundar habang kami ay nagtitindahan. Kagaya ng pagbili ng ref, pagpapatayo ng bahay, pagpapaayos or pag-renovate. Dahil yung trabaho nga po ni Jowa ay construction. Kaya kailangan talaga mag-isip ng mga paraan para nga po makapagpundar. Kita niya kung anong mga pinagpaguran niya sa pagpasok niya sa trabaho. Ilang sahod niya nga po ay pinapamili ko yan dito sa aming tindahan. Napaikot ko nga po iyon para nga po magkaroon kami ng extra income. Kaya hindi po talaga kayabangan ang pag-iipon ng bariya. Ang next na comment nga ako marites, maliit lang yung tindahan pero madaming ipon, sabay tawa. Hindi ko alam kung anong nakakatawa sa pag-iipon kahit maliit nga lang yung tindahan. Ito nga po yung comment na to ay makikita doon sa nagbukas nga po kami ng alkansya namin dahil napuno na. Lagi ko nga sinasabi ko marites na sa pag-iipon ay hindi ibig sabihin nun ay malakihan na. Kung ano lang ang kaya mong itabi, yun lang ang itabi mo para hindi ka mahirapan mag-budget. Kaya pinagmamalaki ko talaga ko marites na kahit maliit lang itong aming tindahan ay nagagawa ko ngang makapag-ipon. Nga lang yan yung pinakaipon ko marites, tumasali nga rin po talaga ako sa mga paluwagan. Kaya alam kong kahit napapagod nga si Jowa sa pagtatrabaho at sa pag-overtime ay masaya naman siya dahil nakikita niya nga po yung improvement ng buhay namin. Nakikita niya na kahit papaano ay nakakapundar nga kami ng mga gamit dito sa bahay. Dahil Sabado nga kumarites, umuwi na nga siya at ibinigay niya na nga po sa akin yung sahod niya. Dahil buhos nga po sila at nagpakain yung amo nila kaya nga po may inuwi siya mga pagkain. Tinapay, chicken at saka pizza. Ilagay niya nga po sa baso para nga po makapag-uwi siya. Syempre, inuna kong bilangin yung perang ibinigay sa akin ko marites. Kasama na nga rin po sa binigay niya sa akin yung bayad ng pamela. Meron nga pong umorder sa kanya ng mga relo. Sabi niya nga ko marites, nagdala nga siya ng pagkain dahil masasarap nga daw po nung natikman niya. Gusto niya nga rin po ipatikim sa amin. Ang slice nga po ng pizza yan ko marites kaya yung isa ibinigay ko na nga po sa dalawa. Hindi nga po sila at sa akin naman yung isa. Ganito rin ba yung mga jowa nyo ko marites na pag nakakatikim nga po ng mga pagkain sa kanilang trabaho ay kailangan uwian kayo. Kaya naman talaga kumarites, hindi talaga ako pwedeng mag-diet. Dahil ito nga po yung pinaka-banding namin. Andito rin pala yung mama ko kumarites kaya naghati nga po kami doon sa isang pizza. Liit lang naman yun pero okay nga lang yun. Ang mahalaga nga po ay nakatikim kami. Kaya panalo talaga tayo kung inuuna ng jowa natin yung kanyang pamilya at kayang ibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Kaya excited nga rin talaga akong hawakan at mabilang yung sahod niya dahil siya nga po ay tinaasan. Di man ganun kalaki yung itinaas pero okay lang yun. Ang mahalaga nga po ay pandagdag din yun sa mga gastusin. Salamat sa panonood ko marites. Follow for more. God bless us.